Magandang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. At muling nagbabalik ang inyong paboritong channel para sa isang bagong kwentong tiyak na antig sa inyong mga puso. Naranasan nyo na bang magmahal ng buong buo? Yung tipong ang buong mundo ninyo ay umikot sa iisang tao? Ngunit paano kung ang mundong yon ay bigla na lang gumuho sa isang iglap? Ito ang kwento ni Dalisay. Isang kwento ng pusong winasak ng pagtataksil, isang paglalakbay sa madilim na landas ng paghihiganti, at ang mahirap na paghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Samahan ninyo kami sa kanyang kwento, Ang Laro ng Apoy. Dalisay Solana 5 taon. 5 taon na pala. Napangiti si Dalisay habang hinahalo ang sarsang kumukulo sa kalan. Ang bango ng paboritong steak ni Lakas ay pumuno sa munting kusina nila, isang amoy na para sa kanya ay amoy ng tahanan, amoy ng pagmamahal. Sa mesa, nakahanda na ang lahat. 2 mamahaling plato, ang mga kubyertos na ginagamit lang nila tuwing may espesyal na okasyon, at isang bote ng red wine na matagal na niyang itinago para sa gabing ito. Ang kanilang ika-5 anibersaryo. Magugustuhan niya ito, bulong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa bintana. Isang simpleng babae na kontento na sa pag-aalaga sa lalaking pinakamamahal niya. Hinaplos niya ang suot na bestida. Luma na ito, pero ito ang suot niya noong unang beses silang mag-date. Umaasa siyang maaalala pa yon ni Lakas. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Agad na bumilis ang tibok ng puso niya sa pananabik. Mahal? Tawag niya. May ngiti sa kanyang mga labi. Pumasok si Lakas sa kusina, ngunit ang mukha nito ay hindi ang mukhang inaasahan niya. Walang ngiti, walang pananabik, tanging pagod, at isang malamig na distansya na tila pader na nakapagitan sa kanila. Ni hindi man lang nito napansin ang inihanda niyang mesa. Lakas, ayos ka lang? Nagluto ako ng paborito mo, sabi ni Dalisay. Unti-unting nawawala ang nangiti. Diretso siyang tiningnan ni Lakas sa mata. Ang mga matang dati puno ng pagsinta, ngayon ay blangko. Dalisay, kailangan nating mag-usap. Ang lamig ng boses nito ay tila yelong gumuhit sa kanyang puso. Tungkol saan? May problema ba sa trabaho? Umiling si Lakas. Huminga ito ng malalim na parang nag-iipon ng lakas ng loob para sabihin ang isang bagay na matagal nang kinikim-kim. Hindi na kita mahal, Dalisay. Bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang naubos. Ano? Nagbibiro ka ba? Anibersaryo natin ngayon, Lakas. Hindi ako nagbibiro, mariing sabi nito. May iba na akong mahal at magpapakasal na kami. Doon na gumuho ang mundo ni Dalisay. Ang mga tunog sa paligid ay biglang humina. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Parang isang panaginip, isang masamang panaginip. Sino? Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibuka mula sa kanyang nanginginig na mga labi. Si Tala Marasigan. Sagot nito, walang bakas ng pagsisisi. Pasensya na, Dalisay, pero tapos na tayo. Aalis na ako. Kinuha nito ang isang maleta na kanina pa pala nasa tabi ng pinto. Hindi man lang siya nito tinapunan ng huling sulyap. Narinig na lang niya ang pagsara ng pinto. Isang tunog na nagselyo sa kanyang kapalaran. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kusina, napapalibutan ng mga simbolo ng pagmamahal na ngayon ay parang nangungutya sa kanya. Ang steak ay nasusunog na sa kalan. Ang alak ay hindi na mabubuksan. Ang puso niya ay durog na durog. Naupo siya sa sahig, walang lakas, walang luha. Tanging isang malalim at nakakabinging kahungkagan. Ilang oras siyang ganoon, nakatulala sa kawalan. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi niya alam kung bakit. At doon,
Sa screen na maliwanag sa madilim na silid, nakita niya ito. Isang video. Si Lakas, nakaluhod sa isang mamahaling restaurant. Sa harap niya ay isang babaeng napakaganda. Ang mga mata ay kumikinang na parang bituin. Si Tala Marasigan. Inilabas ni Lakas ang isang singsing na may diamanteng mas malaki pa sa lahat ng alahas na natanggap niya sa buong buhay niya. Narinig niya ang sigawan at palakpakan ng mga tao. Nakita niya ang matamis na oo ni Tala at ang halik na ibinigay ni Lakas dito. Ang halik na dapat ay para sa kanya. Isang bagay ang pumutok sa loob ni Dalisay. Hindi na ito lungkot. Ito ay galit. Isang nag-aapoy. Dalisay na galit. Tumayo siya at humarap sa salamin sa may pasilyo. Ang nakita niya ay isang babaeng wasak. May mga tuyong luha sa pisngi. Ang buhok ay magulo. Ang mga mata ay walang buhay. Isang kaawa-awang nilalang. Hindi, bulong niya. Sa isang iglap, sinuntok niya ang salamin. Nabasag ito sa libu-libong piraso, kasabay ng pagdurugo ng kanyang mga kamao. Ngunit hindi niya ininda ang sakit. Sa bawat basag na piraso ng salamin, nakita niya ang kanyang nagbabagong mukha. Ang lungkot ay napalitan ng determinasyon. Ang kahinaan ay napalitan ng isang malamig na katatagan. Kinuha niyang muli ang kanyang telepono. Ang nanginginig niyang daliri ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagong layunin. Itinipa niya ang isang pangalan sa search bar. Isang pangalan na narinig na niya noon pa, ang ama ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Raja Mangubat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinititigan ang mga basag na piraso ng kanyang refleksyon. Kinuha ninyo ang lahat sa akin. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay puno ng lason. Ngayon, ako naman ang sisingil. Isang linggo. Isang linggo ng pagluluksa sa sarili niyang kamatayan. Ang dalisay na asawa ni Lakas, ang dalisay na kontento na sa pagiging anino, pinatay na niya. Ang isinilang mula sa mga abo nito ay isang estranghera. Sa harap ng salamin, tinitigan niya ang bagong babaeng ito. Ang mahaba at alon-alon niyang buhok na dating paborito ni Lakas ay maikli na hanggang panga, nagbibigay diin sa tindi ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga lumang bestida ay napalitan ng isang itim na damit na yumayakap sa kanyang katawan, simple ngunit elegante. At sa kanyang mga labi, isang pulang kolorete, kulay ng panganib, kulay ng digmaan. Ito na, ang bagong ako, isang estranghera sa sarili kong balat. Pero ito ang kailangan ko, ito ang sandata ko. Nasa isang mamahaling art gallery si Dalisay, isang lugar na hindi niya aakalaing mapupuntahan niya. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at tunog ng mahinang usapan at nag-uumpog ang mga baso ng champagne. Bawat tao dito ay tila may suot na maskara ng yaman at kapangyarihan. At ngayong gabi, may suot din siyang maskara. Ang puso niya ay kumakaripas sa loob ng kanyang dibdib, isang mabangis na kabayong gustong kumawala. Ngunit sa labas, pinilit niyang maging kalmado. Bawat galaw niya ay pinag-aralan. Bawat ngiti ay may kalkulasyon. At doon, sa isang sulok, malayo sa karamihan, nakita niya ito. Ang target niya, Raja Mangubat. Nakasuot ito ng isang itim na suit na tila isinukat para lamang sa kanya. May hawak itong baso ng alak, ngunit hindi ito umiinom. Nagmamasid lang ito. Ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. May aura ito ng kapangyarihan na hindi kailangang isigaw. Kahit nakatayo lang ito roon, alam mong siya ang hari ng lugar na ito. Diyos ko, heto na. Ito na ang simula. Huminga siya ng malalim at nagsimulang maglakad papalapit dito. Ang kanyang mga takong ay marahang tumutunog sa makintab na sahig. Nang ilang hakbang na lang ang layo niya, sinadya niyang matapilok ng bahagya.
Ang champagne mula sa basong hawak niya ay tumalsik, diretso sa braso ng suit ni Raja. "Naku, paumanhin po," sabi ni Dalisay. Ang boses ay puno ng pagkataranta na kalahati ay totoo, kalahati ay pag-arte. Mabilis niyang kinuha ang panyo mula sa kanyang maliit na bag. "Hindi ko po sinasadya, Ginoo. Hayaan ninyo po akong punasan." Inaasahan niyang magagalit ito o maiinis man lang. Ngunit tiningnan lang siya ni Raja at sa isang iglap, pakiramdam ni Dalisay ay hinubaran nito ang kanyang kaluluwa. Ang mga mata nito ay hindi nagulat, bagkus ay tila natatawa. "Huwag kang mag-alala, binibini. Hindi naman ito ang unang beses na may nagtangkang makuha ang atensyon ko sa ganitong paraan," sabi nito sa isang boses na kalmado, ngunit may pahiwatig ng pang-uuyam. Nag-init ang pisngi ni Dalisay. Nahalata ba siya agad? "Pasensya na po talaga," sabi niya. Pilit na pinapanatili ang kanyang karakter. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. "Dalisay Solana, hindi ba?" Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Paano? Paano nito nalaman ang pangalan niya? Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Raja. "Maliit lang ang mundo ng negosyo, Miss Solana. At mas maliit pa para sa mga taong nagdudulot ng gulo. Tapos na ang laro bago pa man magsimula. Ngunit hindi siya susuko. Kung hindi gagana ang paawang diskarte, kailangan niyang gumamit ng iba." Itinayo niya ang kanyang sarili at tiningnan ito ng diretso sa mata. "Kung gayon, Ginoong Mangubat, alam na ninyo siguro kung bakit ako naririto. Gusto kong marinig mula sa iyo," hamon nito. Ang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Itinuro ni Dalisay ang isang malaking abstract painting sa pader. Puro itim at pula, magulo at marahas. Ang obrang iyan, simula niya, ay parang isang hostile takeover sa mundo ng korporasyon. Magulo sa simula, maraming nasisira, pero kung ang mananakop ay may sapat na talino, maaari niyang ayusin ang lahat ng piraso para makabuo ng isang bagay na mas matatag at mas makapangyarihan. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Raja. Ang pang-uuyam ay napalitan ng kislap ng interes. "Isang matapang na opinyon," sabi nito. "Karamihan ay nakikita lang ang gulo dahil hindi sila tumitingin ng maigi." Sagot ni Dalisay, ang boses ay matatag na ngayon. "Nakikita nila ang pagkawasak. Ang nakikita ko ay pagkakataon." Tumango si Raja, dahan-dahan. Sa unang pagkakataon, tiningnan siya nito hindi bilang isang babaeng desperada, kundi bilang isang kapantay. Kinuha nito ang isang business card mula sa bulsa ng kanyang suit at iniabot sa kanya. "Tumawag ka sa opisina ko bukas. Mag-usap tayo," sabi nito. Nanginginig ang kamay ni Dalisay habang inaabot ang card. Isang maliit na tagumpay. Ngunit bago ito tumalikod, lumapit ito ng bahagya. Sapat para siya lang ang makarinig. "Interesante ka, Miss." Solana, bulong nito, ang hininga ay mainit sa kanyang tainga. "Pero mag-ingat ka. Sa mundong ito, hindi lahat ng kumikinang ay ginto." Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Iniwan si Dalisay na nakatayo roon. Hawak ang card na parang isang tropeo at isang sumpa. Ang babala nito ay tumatak sa kanyang isipan. Nag-iiwan ng kilabot na gumapang sa kanyang buong katawan. Nagsisimula pa lang ang laro, pero alam na niyang ang kalaban niya ay isang halimaw. Ang restaurant kung saan sila nagkita ni Raja ay ang uri ng lugar na dati ay sa mga magasin niya lang nakikita. Bawat kubyertos ay kumikinang sa ilalim ng malalamlam na ilaw at ang bawat waiter ay gumagalaw ng may kahusayan na parang sa isang ballet. Sa kabila ng kanyang bagong pananamit at ayos, pakiramdam ni Dalisay ay isa pa rin siyang impostor sa paraisong ito ng mayayaman. "Huwag kang kabahan, hindi sila nangangagat," sabi ni Raja mula sa kabilang panig ng mesa na tila nababasa ang nasa isip niya. May bahagyang ngiti sa labi nito, ngunit ang mga mata nito
ay nanatiling seryoso at mapanuri. Hindi po ako kinakabahan. Mabilis niyang sagot. Kahit na ang puso niya ay tumatakbo na naman. Tumawag nga siya sa opisina nito at hindi niya inaasahan na si Raja mismo ang sasagot at mag-aaya sa kanya para sa isang pananghalian. Hindi niya alam kung ano ang agenda nito, kaya bawat kilos niya ay maingat. Alam ko kung bakit mo ako nilapitan, Dalisay. Diretsong sabi ni Raja habang isinasali ng alak sa kanilang mga kopita. Gusto mong gamitin ang koneksyon ko para makaganti sa dating asawa mo at sa anak ko para siyang nahuli. Ang pagiging prangka nito ay nakakabigla. Ginoo, Raja na lang, putol nito sa kanya. At wag na nating paikutan pa ang isa't isa. Sabihin mo sa akin ang kwento mo, ang totoong kwento. Kaya kinuwento niya. Kinuwento niya ang 5 taon ng kanyang buhay na inilaan niya kay Lakas. Ang mga pangarap na binuo nila. Ang maliit na negosyong sabay nilang pinundar mula sa wala. At kinuwento niya ang gabing gumuho ang lahat. Habang nagsasalita siya, hindi niya napigilan ang panginginig ng kanyang boses. Ito ang unang beses na sinabi niya ang lahat ng sakit sa ibang tao. Nakinig lang si Raja. Walang paghuhusga, walang awa, tanging isang matamang atensyon. Pagkatapos niyang magsalita, sandali itong natahimik. Pagkatapos ay tiningnan nito ang maliit na silver brooch na nakakabit sa kanyang damit. Isang simpleng disenyo ng dahon. Ang brooch mo, sabi nito, ang boses ay bahagyang nagbago. Nagpapaalala sa akin ng aking yumaong asawa. Mayroon din siyang ganyan. Masyado siyang mapagtiwala. Ibinigay niya ang lahat sa isang taong hindi karapat-dapat. Sa isang iglap, nakita ni Dalisay ang isang siwang sa pader na nakapalibot kay Raja. Isang saglit na kalungkutan, isang bakas ng lumang sakit. Bago pa siya makapagsalita, isang boses ang pumutol sa sandaling iyon. Well, look who we have here! Nilingon ni Dalisay ang pinanggalingan ng boses at ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Nakatayo roon si Lakas at si Tala, magkahawak kamay. Ang nangiti sa mukha ni Tala ay puno ng panunuya. Napakabilis mo namang makahanap ng kapalit, Dalisay, sabi ni Tala. Ang boses ay matamis ngunit puno ng lason. At mukhang naka-jackpot ka pa, ang sarili kong ama. Lumapit si Lakas. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkasuklam. Ano ang ginagawa mo dito, Dalisay? Sinusundan mo ba kami? Hindi ka pa ba tapos manggulo? Pakiramdam ni Dalisay ay lumiit siya sa kanyang kinauupuan. Ang lahat ng tapang na inipon niya ay biglang naglaho. Ito ang kinatatakutan niya, ang mapahiya sa harap ng lahat. Ngunit bago pa siya makasagot, isang anino ang tumabon sa kanilang mesa. Tumayo si Raja. Ang kanyang presensya ay tila pumuno sa buong silid, nagpatahimik sa mga bulungan. Dahan-dahan, inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Dalisay, isang kilos na nagpapahiwatig ng pag-aari at proteksyon. Tiningnan niya si Lakas ng may malamig na ekspresyon. I believe you are interrupting my meeting. Ang bawat salita ay mabigat at may awtoridad. Hindi ito nakikiusap. Ito ay nag-uutos. Natigilan si Lakas. Ang pagiging arogante niya ay biglang nawala kapag kaharap na ang ama ng kanyang mapapangasawa. Maging si Tala ay natameme. Hindi inaasahan ang reaksyon ng kanyang ama. Dad, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Tala. Ang boses ay naguguluhan. Mamaya tayo mag-usap, Tala. Sagot ni Raja. Hindi inaalis ang tingin kay Lakas. Umalis na kayo. Walang nagawa ang dalawa, kundi ang tumalikod at maglakad palayo. Dala ang kanilang pagkagulat at kahihiyan. Naiwan silang dalawa ni Raja sa katahimikan. Ang kamay nito ay nanatili sa kanyang balikat. Ang init nito ay tumatagos sa kanyang damit. Sa ilalim ng haplos na yon, sa halip na makaramdam ng tagumpay, nakaramdam siya ng takot. Humarap sa kanya si Raja. Ang muka ay seryoso at hindi mabasa. Gusto mo ba talagang maghiganti, Dalisay? Tanong nito sa isang mahinang boses
na sila lang ang nakakarinig. O baka may mas magandang paraan para makuha ang hustisya? Ang tanong ay nakabitin sa hangin. Hindi lang isang alok ng tulong, kundi isang paanyaya sa isang mundong mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Isang laro kung saan si Raja ang may hawak ng lahat ng pyesa. Inaasahan ni Dalisay na ang susunod nilang pagkikita ni Raja ay magiging isa na namang pananghalian o hapunan sa isang magarbong lugar. Ngunit nagkamali siya. Ipinatawag siya nito sa puso ng imperyo nito, ang opisina nito sa pinakatuktok ng Mangubat Tower. Ang silid ay malawak, halos salamin lahat ang pader, na nagbibigay ng tanawin sa buong bayan ng Silangan. Ngunit hindi ang tanawin ang nakakuha ng atensyon ni Dalisay, kundi ang malaking mesa sa gitna. Walang pagkain, walang alak, tanging mga folder, dokumento at isang laptop. Umupo ka, sabi ni Raja na nakaupo na roon. Ang anyo ay purong negosyante. Wala na ang kunwaring init na ipinakita nito sa restaurant. Ang naroon ngayon ay isang general na naghahanda para sa digmaan. Sumunod si Dalisay, ang kanyang kaba ay napalitan ng pagkalito. Akala mo tuturuan kitang mangakit? Putol nito. Dalisay, ang paghihiganti ay hindi isang melodrama. Isa itong negosyo. At sa kahit anong negosyo, kailangan mo ng leverage. Itinulak nito ang isang folder papunta sa kanya. Iyan ang mga papeles ng maliit na kumpanyang itinayo ninyo ni Lakas. Pinakuha ko sa mga abogado ko. Pag-aralan mo. Binuksan niya ang folder. Sa loob, nakita niya ang mga financial statement, mga bank record, ang buong buhay ng negosyong pinaghirapan niya. Ang negosyong basta na lang tinalikuran ni Lakas. Bakit ko kailangang gawin ito? Tanong niya. Ang gusto ko ay saktan siya, tulad ng pananakit niya sa akin. At iyan mismo ang gagawin natin, sabi ni Raja. Ang boses ay matalim. Pero hindi sa paraang inaasahan niya. Ang pinakamasakit na tama sa isang ahas ay hindi ang pagpalo sa ulo nito, kundi ang pagtanggal sa kamandag nito. Ang kamandag ni Lakas ay pera at ambisyon. Sa sumunod na 2 oras, ginampanan ni Raja ang papel ng isang mahigpit na guro. Tinuruan niya si Dalisay kung paano basahin ang isang balance sheet, kung saan hahanapin ang mga hindi pagkakapare-pareho. Itinuro niya ang mga kahina-hinalang transaksyon, ang mga maliliit na halaga na inilipat sa mga hindi kilalang account. Tingnan mo ito, sabi ni Raja. Itinuturo ang isang listahan ng mga supplier. Itong kumpanyang ito, walang record sa DTI, isang ghost company. At buwan-buwan, nagbabayad ang kumpanya ninyo ng malaking halaga rito para sa mga serbisyong hindi naman natatanggap. Bawat revelasyon ay tila isang sampal kay Dalisay. Hindi lang pala siya niloko sa pag-ibig, niloko rin siya sa negosyong pareho nilang binuo. Ginamit siya ni Lakas. Ginawa siyang tanga. Sa isang punto, habang nakatungo sila pareho sa mga papel, ang kanilang mga balikat ay nagdikit. Naramdaman ni Dalisay ang init na nagmumula kay Raja. Nasinghot niya ang kanyang amoy, isang pinaghalong mamahaling pabango at ang malinis na amoy ng kapangyarihan. Bigla, ang pagitan nila ay hindi na lang tungkol sa negosyo. Naramdaman niya ang isang kuryenteng gumapang sa kanyang balat, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Itinaas niya ang kanyang ulo at nahuli niya itong nakatitig sa kanya. Ang tingin ay malalim at masidhi. Ngunit mabilis itong umiwas ng tingin at bumalik sa mga dokumento. Gusto ng isang tigre, ang biktima nitong tumatakbo para mas masaya ang panghuhuli, sabi ni Raja, na tila walang nangyari, ngunit ang boses ay bahagyang mas mababa. Kung gusto mong mahulog sa bitag ang isang tulad ni Lakas, huwag mo siyang takutin. Bigyan mo siya ng dahilan para maging kampante. Ipakita mo sa kanya na mahina ka pa rin habang kinokolekta mo ang mga bala para sa iyong huling pag-atake. Ang sinabi nito ay tumagos sa kanyang isipan.
Hindi lang ito tungkol sa mga numero at dokumento. Ito ay tungkol sa estratehiya, tungkol sa pagiging predator, hindi biktima. Pauwi na siya ng hapong iyon, dala ang isang briefcase na puno ng mga kopya ng dokumento. Pakiramdam niya ay mas pagod siya kaysa sa anumang pisikal na trabaho. Ngunit sa ilalim ng pagod, may isang bagong damdaming umuusbong, ang pakiramdam ng kontrol. Bago siya tuluyang umalis sa gusali, hinarap niya si Raja. "Bakit ninyo ako tinutulungan?" tanong niya. Ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Sumandal si Raja sa pader. Ang mga kamay ay nasa bulsa. Ang ilaw mula sa papalubog na araw ay lumikha ng mga anino sa kanyang mukha na nagpatindi sa kanyang misteryo. "Sabihin na lang natin na ayaw ko sa mga ahas sa mundo ng negosyo," sabi nito. Ang tingin ay nakatuon sa malayo. "At sa pamilya ko?" Ang sagot ay kasing misteryoso ng taong nagsabi nito. Nag-iiwan kay Dalisay ng mas maraming tanong kaysa sa mga sagot. Pero isang bagay ang sigurado. Ang larong sinimulan niya ay hindi na lamang tungkol sa kanya. Isa na siyang piyesa sa mas malaki at mas mapanganib na laro. Isang gabi, habang abala si Dalisay sa pag-aaral ng mga dokumentong ibinigay ni Raja, isang tawag ang dumating. Si Raja. Kinakailangan daw nilang mag-usap tungkol sa isang bagong anggulo na nakita ng mga abogado nito. At sa halip na sa opisina, kailangan nilang magkita sa bahay nito. Ang bahay ni Raja ay hindi isang bahay, kundi isang palasyo na nakatago sa isang eksklusibong subdivision. Bawat sulok nito ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ngunit habang ginagabayan siya ng isang katulong papasok sa library, naramdaman ni Dalisay ang isang bagay na hindi niya inaasahan, kalungkutan. Isang malawak at malamig na kalungkutan na tila kumakapit sa mga dingding. Naabutan niya si Raja na nakatayo sa harap ng isang malaking bintana, nakatanaw sa kumikinang na mga ilaw ng siyudad. "Salamat sa pagpunta," sabi nito nang hindi lumilingon. "May mga bagong diskubre ang mga investigador ko." Ngunit hindi ang mga papeles sa mesa ang napansin ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang sulok ng silid. May isang estante na puno ng mga libro at sa ibabaw nito ay may iisang litrato. Isang family picture, isang mas batang Raja, isang teenager na Tala, at isang babaeng may malambing na ngiti, ang asawa nito. Ngunit may kakaiba sa litrato. Ang bahagi kung nasaan ang mukha ng asawa nito ay bahagyang natatakpan ng isang porselanang palamuti na tila sinadyang ilagay doon. "Maganda siya," mahinang sabi ni Dalisay. Lumingon si Raja. Sinundan ng kanyang tingin. Isang anino ang dumaan sa mukha nito. "Oo," sagot nito. Ang boses ay halos pabulong. "At masyadong mabuti para sa mundong ito." Lumapit si Dalisay. Ano po ang nangyari sa kanya? Hindi ito sumagot kaagad. Naglakad ito papunta sa isang maliit na bar at nagsalin ng brandy sa 2 baso. Iniabot nito ang isa sa kanya. Sa isang iglap na yon, hindi ito ang makapangyarihang CEO, kundi isang lalaking nagbubuhat ng isang mabigat na pasanin. "Naging abala ako." Simula nito, ang tingin ay malayo. Masyadong abala sa pagpapalago ng imperyong ito. Akala ko, sapat nang ibigay ko sa kanila ang lahat ng material na bagay. Akala ko, iyon ang sukatan ng pagmamahal. Uminom ito ng brandy. Hindi ko napansin na unti-unti na siyang nalulunod sa kalungkutan. At hindi ko napansin ang ahas na pumasok sa buhay niya. Isang lalaking mas bata, puno ng matatamis na salita at mga pekeng pangako. Noong nalaman ko, huli na ang lahat. Kinuha ng lalaking iyon ang malaking halaga mula sa kanya at iniwan siyang wasak. Isang gabi, umuwi ako at natagpuan ko siyang wala ng buhay. Sabi ng mga pulis, aksidente raw, nawalan ng kontrol sa sasakyan. Pero alam ko, sabi ni Raja, ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawak na baso.
Alam kong sinadya niya iyon. Isang durog na puso ang pumatay sa kanya. Natahimik si Dalisay. Ngayon naiintindihan na niya. Ang galit ni Radja kay Lakas ay hindi lang dahil sa pagiging manloloko nito. Nakikita nito kay Lakas ang anino ng lalaking sumira sa kanyang pamilya. At sa kanya nakikita ni Radja ang asawa nito, isang babaeng pinagtaksilan. Huwag mong hayaang ang sakit ang magdikta kung sino ka, Dalisay, sabi ni Radja. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita rito dati. Gamitin mo ang sakit para maging mas matatag. Sa mga sandaling iyon, ang hangarin niyang maghiganti ay tila nabahira ng ibang kulay. Hindi na ito itim at puti. Ang paghihiganti na gusto niya at ang hustisya na hinahanap ni Radja ay magkaiba. Ngunit nagtagpo sila sa isang lugar ng parehong sakit. Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan sa pagitan nila. Hindi na ito tungkol sa plano. Hindi na tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa dalawang taong nasaktan na nagkakaintindihan ng walang salita. Biglang, ang katahimikan ay binasag ng malakas na pagring ng kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan, sinagot niya ito. Hello? Si Mrs. Dalisay Solana po ba ito? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Ako nga po, sagot niya. Mula po ito sa BDO Bank. Tumatawag lang po kami para kumpirmahin na na-freeze na po ang corporate account ninyo, ang Alon Solana Enterprises, base po sa request ng inyong asawa, si Mr. Lakas Alon. Ang bawat salita ay parang suntok. Freeze? Ibig sabihin, wala na siyang access sa pera ng kumpanya. Sa pera niya. Paano nangyari iyon? Nanginginig niyang tanong. Majority shareholder po siya, ma'am. May karapatan po siyang gawin iyon. Nabitawan ni Dalisay ang kanyang telepono. Ang baso sa kanyang kamay ay nahulog sa makapal na karpet, ngunit hindi nabasag. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Inagaw ni Lakas ang lahat, pati ang huling bagay na pinanghahawakan niya. Wala na siyang pera, wala na siyang kapangyarihan, wala na siyang laban. Tumingin siya kay Radja. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at pagkatalo. Tapos na, bulong niya. Natalo na ako. Gulat at takot. Iyon ang unang naramdaman ni Dalisay. Ang pakiramdam na para kang hinila pababa sa isang madilim na tubig. Walang hangin, walang liwanag. Tapos na, ang paulit-ulit na sinasabi ng isip niya. Natalo na ako. Pinulot ni Radja ang teleponong nahulog. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Dalisay. Ang parehong takot na marahil ay nakita niya sa kanyang asawa noon. Ngunit sa halip na awa, ang nakita ni Dalisay sa mukha ni Radja ay isang matigas na determinasyon. Hindi pa, mariing sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bakal. Ito pa lang ang simula. Pero paano? Halos pabulong na tanong ni Dalisay. Wala na akong pera. Wala akong kontrol. Paano ako lalaban? Hindi ka lalaban ng mag-isa, sagot ni Radja. Kinuha nito ang sariling telepono at nag-dial ng numero. Miguel, kailangan ko ng pabor, sabi nito sa kabilang linya. Isang emergency injunction laban sa pag-freeze ng assets ng Alon Solana Enterprises. O ngayon na. Ilang tawag pa ang ginawa niya. Bawat isa ay maikli, tiyak, at puno ng awtoridad. Sa loob ng 15 minuto, habang si Dalisay ay nakaupo pa rin doon, tulala at nanginginig, binalangkas ni Radja ang isang kontra-opensiba. Para siyang nanonood ng isang grandmaster ng chess na kinakalkula ang 10 hakbang sa hinaharap habang ang kalaban ay nagdiriwang pa lang sa pagkain ng isang pawn. Ang ginawa ni Lakas ay isang pagkakamali. Paliwanag ni Radja pagkatapos ibaba ang telepono. Isang desperadong hakbang at ang mga desperadong tao ay nag-iiwan ng mga butas sa kanilang depensa. Sa pag-freeze ng account, binigyan niya tayo ng legal na dahilan
para questionin ang kanyang pamamahala at hilingin ang isang agarang audit. Biglang nagkaroon ng liwanag. Hindi ito ang katapusan. Ito pala ang bitag na binanggit ni Raja. Hindi niya namalaya na si Lakas mismo ang naglakad papunta rito. Kinaumagahan, ibang dalisay ang nagising. Ang takot ng nakaraang gabi ay napalitan ng isang malamig na galit. Ang tupa na handa ng katayin ay nagsisimula nang magkaroon ng mga pangil ng isang leon. Pumasok siya sa opisina ng Alonsolana Enterprises na para bang pag-aari niya ang lugar. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang mga dating katrabaho na nakayuko at umiiwas sa kanyang tingin nitong mga nakaraang linggo ay napatingin sa kanya nang may pagtataka. Naabutan niya si Lakas sa dati nilang opisina, nakaupo sa silya ni Dalisay na para bang isang hari. "Anong ginagawa mo dito?" tanong nito, puno ng pagmamataas. "Wala ka ng karapatan dito. Diyan ka nagkakamali," sagot ni Dalisay. Ang boses ay kalmado. Inilapag niya sa mesa ang isang folder na ibinigay sa kanya ng abogado ni Raja kaninang umaga. Ito ay isang temporary restraining order. Bawal mong galawin ang pera ng kumpanya. At ito, naglabas siya ng isa pang dokumento, ay isang formal na petisyon para sa isang kumpletong audit dahil sa hinala ng corporate malfeasance. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Lakas. Ang pagmamataas ay naging gulat at pagkatapos ay naging bahagyang takot. "Saan mo nakuha yan?" "Hindi na mahalaga kung saan," sabi ni Dalisay, dahan-dahang lumapit sa mesa. "Ang mahalaga, Lakas, ay tapos na ang laro mo. Akala mo matalino ka, pero ang totoo, isa ka lang magnanakaw na nagsuot ng magandang damit." Tumayo si Lakas. Ang galit ay bumabalik sa mukha nito. "Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo, Dalisay," sigaw nito. "Sa tingin mo matatakot mo ako? Mayaman ang pamilya ni Tala. Madudurog ka nila." Ngunit hindi na natinag si Dalisay dahil alam niya ang isang bagay na hindi alam ni Lakas. Ang kapangyarihan sa likod niya ay mas malaki kaysa sa kapangyarihang ipinagmamalaki nito. "Tingnan natin," mahinahon niyang sabi. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas ng opisina. Narinig niya ang tunog ng pagbagsak ng isang bagay sa loob. Paglabas niya ng gusali, nakita niya ang isang itim na kotse na pamilyar sa kanya. Nakatayo sa tabi nito si Raja, nakasandal, naghihintay. Hindi ito nagsalita, ngunit ang bahagyang pagtango nito ay sapat na. Isang pagkilala sa kanyang bagong tuklas na lakas. Habang papalayo sila, tiningnan ni Dalisay ang refleksyon ng gusali sa bintana ng kotse. Dati, iyon ang simbolo ng kanyang mga pangarap. Ngayon, isa na yung larangan ng digmaan at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang handa na siyang lumaban. "Pagsisisihan mo ito," ang huling sigaw ni Lakas na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngumiti si Dalisay, isang mapait ngunit matatag na ngiti. "Hindi, Lakas," bulong niya sa sarili. "Ikaw ang magsisisi." Para ipagdiwang ang kanilang unang malaking panalo laban kay Lakas, dinala siya ni Raja sa isang pribadong restaurant na nakatago sa itaas ng isang lumang gusali. Walang ibang tao. Sila lang, ang isang waiter, at ang malawak na tanawin ng kumikinang na syudad sa gabi. "Para sa bagong leon," sabi ni Raja, itinaas ang kanyang baso ng alak. "Ipinagmamalaki kita, Dalisay." Ang papuri mula sa isang taong tulad niya ay may bigat. Ngumiti si Dalisay, isang tunay na ngiti, ang una sa loob ng mahabang panahon. "Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa inyo. Sa'yo. Ako lang ang nagbigay ng mapa," sagot ni Raja. "Ikaw ang naglakad sa mapanganib na daan." Ang gabi ay lumalim. Ang usapan nila ay lumayo na sa mga numero at estratehiya. Nagkwento si Dalisay tungkol sa mga simpleng pangarap niya dati at si Raja naman sa mga bihirang pagkakataon
ay nagbahagi ng mga kwento tungkol sa kanyang mga unang taon sa negosyo. Sa ilalim ng malalamlam na ilaw, sa saliw ng mahinang jazz music, hindi sila ang tusong negosyante at ang babaeng naghahanap ng ganti. Sila ay si Raja at si Dalisay, dalawang kaluluwang may peklat. Pagkatapos ng hapunan, isang nakakagulat na bagay ang ginawa ni Raja. Inilahad nito ang kanyang kamay. "Isayaw mo ako." Nag-alinlangan si Dalisay, ngunit may pangakit sa mga mata nito na hindi niya matanggihan. Hinawakan niya ang kamay nito at sa isang iglap, nasa gitna na sila ng silid. Ang katawan niya ay malapit sa katawan nito. Habang marahan silang gumagalaw sa saliw ng musika, ang mundo sa labas ay tila naglaho. Ang tanging naroon ay ang tibok ng kanilang mga puso, ang init ng kanilang mga katawan, at ang hindi masambit na mga salita sa kanilang mga mata. Itinukod ni Dalisay ang kanyang ulo sa dibdib nito at naramdaman niya ang seguridad na matagal na niyang hinahanap. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. "You exceeded my expectations, Dalisay." Bulong ni Raja. Ang hininga nito ay mainit sa kanyang buhok. "Higit ka pa sa inaasahan ko." Itinaas niya ang kanyang mukha para tingnan ito. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay numinipis. Nakita niya ang pagnanasa sa mga mata nito. Isang apoy na sumasalamin sa apoy na biglang nag-aalab din sa loob niya. Ito na ba yon? Ang sandaling pareho nilang iniiwasan pero parehong hinahangad. Dahan-dahan, yumuko si Raja. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang mga labi. Pipikit na sana si Dalisay, handa nang tanggapin ang halik na may lasa ng panganib at pangako. "Dad, anong ibig sabihin nito?" Isang boses, matinis at puno ng hindi makapaniwalang sakit, ang biglang pumunit sa kanilang sandali. Mabilis silang naghiwalay. Nakatayo sa may pintuan si Tala. Ang kanyang magandang muka ay nababalutan ng gulat at galit. At sa likod niya, si Lakas, na may mapanuyang ngiti sa labi. "Kaya pala ang tapang mo," sabi ni Lakay kay Dalisay. Ang boses ay puno ng pang-aalipusta. "Pati pala tatay ng nobya ko, inaahas mo. Wala ka na talagang kahihiyan." Ngunit hindi si Lakas ang tiningnan ni Dalisay. Ang mga mata niya ay nakaitala, na ngayon ay nakatingin sa kanya na para siyang ang pinakaduming bagay sa mundo. "Paano mo nagawa ito sa akin, Dad?" Umiiyak na, sabi ni Tala. Ang tingin ay lumipat sa kanyang ama. "Pagkatapos ng nangyari kay Mommy, paano mo nagawang pumatol sa isang gold digger na tulad niya?" Ang mga salitang gold digger ay tumusok sa puso ni Dalisay na parang kutsilyo. Ngunit ang mas masakit ay ang reaksyon ni Raja. Inaasahan niyang ipagtatanggol siya nito, ngunit nanatili itong tahimik. Ang mukha nito ay naging isang blangkong maskara, malamig at hindi mabasa. Ang reaksyon nito ay hindi gulat, na para bang inaasahan na niya ito. Lumapit si Tala sa ama. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. "Bakit ninyo ginagawa ito sa akin? Bakit ninyo pinili ang babaeng yan?" Ang desperadong sigaw ni Tala ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ngunit si Raja ay hindi kumibo. Hindi nito tiningnan ang nagmamakaawang anak. Ang mga mata nito ay nanatiling nakapako kay Dalisay, na may isang ekspresyong hindi niya maintindihan. Isang halo ng panghihinayang, kalkulasyon, at isang bagay pa na hindi niya mapangalanan. Ang katahimikan ni Raja ang pinakamasakit na sagot. Para kay Dalisay, ang sandaling iyon ay mas masakit pa kaysa noong gabing iwan siya ni Lakas. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ang puso niya ang nasaktan, kundi pati ang kaluluwa niyang nagsisimula pa lang sanang mabuo muli. Ang lalaking nagturo sa kanyang maging leon ay siya rin palang naghanda ng kulungan para sa kanya. "Tama na, Tala," sabi ni Lakas. Inaakay ang umiiyak na nobya. Ngumisi ito kay Dalisay, isang ngisi ng tagumpay. "Halika na. Hayaan na natin ang dalawang desperadong ito." Sinundan sila ng tingin ni Dalisay
hanggang sa mawala sila sa pinto. Ang lakas na ipinakita niya sa opisina kanina ay biglang naglaho. Iniwan siyang muling hubad at mahina. Nang sila na lang ulit ni Raja ang naiwan, ang mahika ng gabi ay tuluyan ng nawasak. Ang natira ay ang malamig at mapait na katotohanan. Raja, simula niya Sab, ang boses ay basag. Umuwi ka na, Dalisay, sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. Tumalikod ito at muling humarap sa bintana. Ibinabalik ang pader sa pagitan nila. Tapos na ang gabi. Ang bawat salita ay isang pagtataboy. Hindi na niya hinintay ang isa pang salita. Tumakbo siya palabas ng restaurant, palabas ng gusali, papalayo sa lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa, at siya ring bumaon nito sa lupa. Habang naglalakad siya sa malamig na lansangan ng gabi, ang mga luha na matagal niyang pinigilan ay bumuhos na. Umiiyak siya, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa katangahan niya. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya hinayaang muli siyang magtiwala? Ginamit lang siya. Isa siyang kasangkapan. Isang pyesa sa laro ni Raha para turuan ng leksyon ang kanyang anak. At ngayong nagawa na niya ang kanyang papel, itatapon na lang siya. Ang halik na muntik nang mangyari. Ang halik na may lasa ng panganib. Ngayon, alam na niya. Ang panganib ay hindi para kay Raja. Ang panganib ay para sa kanya. At huli na, nang mapagtanto niya, hindi alam ni Dalisay kung paano siya nakarating sa labas, kung paano niya narating ang madilim na kalsada. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang tumakbo, kailangan niyang lumayo. Ngunit bago pa siya makatawag ng taxi, isang itim na kotse ang huminto sa tapat niya. Bumukas ang bintana. Si Raja. Pumasok ka. Utos nito. Ang boses ay hindi nag-aanyaya, kundi nag-uutos. Hindi. Sagot niya, umiiling habang patuloy na lumalakad. Bumaba ito ng kotse at mabilis na humarang sa kanyang daraanan. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Dalisay. Pumasok ka sa kotse. Mayroong tindi sa kanyang mga mata na nagpatigil sa kanya. Hindi ito galit. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bigat na hindi niya kayang labanan. Walang imik, sumakay siya sa kotse. Ang biyahe ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Hindi siya dinala ni Raja pa uwi. Sa halip, tinahak nila ang daan palabas ng syudad patungo sa isang lugar na hindi niya alam. Huminto sila sa harap ng isang pribadong gate na bumukas para sa kanila. Sa loob, isang daan na napapalibutan ng mga puno ang naghatid sa kanila sa isang lugar kung saan ang tanging maririnig ay ang ugong ng mga alon. Nasaan tayo? Tanong niya. Ang boses ay bahagya ng namamaos. Aplaya ng mga lihim, sagot ni Raja. Ang pampang ng mga sikreto. Inakay siya nito papunta sa dalampasigan. Ang puting buhangin ay malamig sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tanging silang dalawa lang ang naroon, kasama ang dagat na tila isang tahimik na saksi. Noong gabing iyon sa art gallery, simula ni Raja, nakatanaw sa madilim na karagatan. Hindi yun pagkakataon. Napakunot ang noo ni Dalisay. Anong ibig mong sabihin? Humarap ito sa kanya, at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang buong bigat ng nakaraan sa mukha nito. Bago ka pa man lumapit sa akin, Dalisay, alam ko na ang lahat. Pag-amin nito. Alam ko kung sino ka. Alam ko ang ginawa sa'yo ni Lakas. At alam ko ang plano mong gamitin ako para makaganti. Ang bawat salita ay parang alon na humahampas sa kanya. Unti-unting ginigigiba ang lahat ng pundasyon ng kanyang bagong tuklas na tapang. Paano? Sa araw na nalaman kong may relasyon si Tala kay Lakas, ipinaimbestiga ko na siya. Paliwanag ni Raja. Mayroon akong mga taong sumusubaybay sa bawat galaw niya. Kaya noong lumitaw ka, isang babaeng may perpektong motibo para sirain siya. Para kang isang regalong nahulog mula sa langit. Isang perpektong sandata. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isip ni Dalisay. Ang pagiging kalmado ni Raja nung una silang magkita.
Ang mga tanong nito tungkol sa negosyo na tila alam na niya ang sagot. Ang paglitaw ni Tala sa restaurant. Ang gabi sa restaurant, si Tala. Ako ang nagsabi sa kanyang nandoon tayo. Pag-amin ni Raja, kailangan niyang makita. Kailangan niyang magising sa katotohanan na ang lalaking pinili niya ay kayang manloko at ang ama niya ay kaya ring agawin ang atensyon ng ibang babae. Isang masakit na leksyon, pero kailangan niya. Ginamit siya. Bawat hakbang, bawat salita, bawat tagumpay na akala niya ay kanya, lahat ay parte ng isang masalimuot na plano. Isa siyang artista sa isang entablado na hindi niya alam na itinayo pala para sa kanya. Ang asawa ko, pagpapatuloy ni Raja, ang boses ay puno ng sakit. Namuhay siyang isang biktima. Namatay siyang isang biktima. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon sa anak ko. At hinding-hindi ko hahayaang may isa pang ahas na tulad ng lalaking iyon nito na makapasok sa pamilya ko. Tiningnan siya nito ng diretso sa mata. Kaya't ginawa ko ang plano. Isang perpektong plano. Gagamitin kita para wasakin si Lakas at sa proseso, tuturuan ko ng leksyon si Tala. Natawa si Dalisay, isang tawang walang saya, puno ng kapaitan. Isang perpektong plano. Pero may isang bagay na hindi ko plinano, sabi ni Raja. Lumapit ito sa kanya. Isang bagay na wala sa aking mga kalkulasyon. Ano iyon? Sarkastiko niyang tanong, na baka masaktan din ako. Ang hindi ko plinano ay ang mararamdaman ko para sa'yo, sabi nito. Ang boses ay puno ng isang emosyong ngayon niya lang narinig. Isang tunay na pagsisisi. Sa bawat araw na kasama kita, sa bawat pagpapakita mo ng tapang, nakalimutan kong isa ka lang piyesa sa laro ko. Nakita kita bilang si Dalisay at minahal ko ang nakita ko. Ngunit ang pag-amin nito ay huli na. Ang mga salita ay parang asin na ibinuhos sa sariwa niyang sugat. Umiling si Dalisay. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pag-ibig. Hindi yan pag-ibig, Raja. Iyan ay kontrol. Tumingin siya sa makapangyarihang lalaki sa harap niya at ang nakita niya ay hindi na naiiba sa lalaking sumira sa kanya. Pareho silang manlalaro at siya ang kanilang laruan. Ginawa ninyo akong kasangkapan, sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng sakit at galit na naipon. Wala kayong pinagkaiba sa kanya. Ang huling pangungusap ay tumama kay Raha na parang sampal. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit huli na ang lahat. Tumalikod si Dalisay at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa lalaki, palayo sa mga sikreto ng pampang, palayo sa katotohanang minsan pa, ipinagkanulo na naman siya ng sarili niyang puso. Ginugol ni Dalisay ang buong gabi sa dalampasigan, hindi sa aplayan ng mga lihim, kundi sa isang pampublikong baybayin kung saan pinanood niya ang mga alon na humahampas sa buhangin, paulit-ulit, na parang sinasalamin ang kaguluhan sa loob niya. Pinaglaruan siya, minanipula, ginamit. Ang sakit ay nariyan, matalas at totoo. Ngunit sa ilalim ng sakit, may isa pang damdaming dahan-dahang lumitaw habang ang araw ay sumisikat sa abot tanaw. Kalinawan. Oo, ginamit siya ni Raja. Ngunit sa proseso, binigyan din siya nito ng mga sandata. Tinuruan siya nitong lumaban. Pinakita nito sa kanya na ang lakas na hinahanap niya ay nasa loob na pala niya. Ang plano ay maaring kay Raja. Ngunit ang tapang ay nanggaling sa kanya. Hindi na siya ang Dalisay na umiiyak sa sahig ng kusina. Hindi na rin siya ang Dalisay na naghahanap ng paghihiganti sa pamamagitan ng pag-akit sa isang makapangyarihang lalaki. Alam na niya kung sino siya at alam na niya kung ano ang dapat niyang gawin. Kinabukasan, ang Alonso Lana Enterprises ay nagdaos ng isang emergency board meeting na ipinatawag mismo ni Lakas. Ang layunin niya,
Gamitin ang immoral na relasyon di umano ni Dalisay sa ama ni Tala para permanenteng maalis siya sa kumpanya. Pumasok si Lakas sa conference room na puno ng kumpiyansa, ang nangiti ay arogante, na para bang nanalo na siya. Nagsimula ang pulong. Isa-isang nagsalita. Ang mga kaalyado ni Lakas, kinukondena ang mga aksyon ni Dalisay. Siya naman ay nanatiling tahimik, nakikinig, ang mukha ay kalmado. Kitang-kita na, sabi ni Lakas sa pagtatapos ng kanyang talumpati, na si Ginang Solana ay hindi na angkop na maging bahagi ng kumpanyang ito. Ang kanyang mga aksyon ay hindi lamang kahiya-hiya, kundi isang malinaw na pagtatangka na manipulahin ang pamilya ng aking mapapangasawa para sa pansariling kapakinabangan. Kaya't hinihiling ko sa board na bumoto para sa kanyang agarang pagpapatalsik. May mga bulungan ng pagsang-ayon sa paligid ng mesa. Tiningnan siya ni Lakas. Ang mga mata ay nang iinsulto. Ito na ang kanyang sandali ng tagumpay. Dahan-dahang tumayo si Dalisay. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Hindi siya tumingin kay Lakas. Sa halip ang tingin niya ay nakatuon sa bawat miyembro ng board. Totoo. Simula niya, ang boses ay malinaw at matatag. Nagkamali ako. Hinayaan kong bulagin ako ng sakit at galit. Naghahanap ako ng paghihiganti sa maling paraan. Nakita niya ang paglaki ng nangiti ni Lakas. Ngunit habang abala ako sa paghahanap ng paghihiganti, pagpapatuloy niya, may iba pa akong natuklasan. Pumindot siya sa isang remote. Ang malaking screen sa likod niya na kanina'y nagpapakita ng logo ng kumpanya ay nagbago. Lumitaw dito ang mga bank statement, mga resibo, ang mga pangalan ng ghost company na itinuro sa kanya ni Raja. Natuklasan ko na habang ako ay nagluluksa sa pagkasira ng ating pagsasama, si Ginoong Nakasalon naman ay abala sa dahan-dahang pagnanakaw sa kumpanyang pareho nating itinatag. Isa-isa niyang ipinakita ang mga ebidensya, ang mga pekeng invoice, ang mga transaction sa mga personal na account, ang mga pondong inilipat para sa pagbili ng mamahaling singsing para kay Tala. Ang bawat slide ay isang pako sa kabaong ni Lakas. Ang arogansya sa mukha ni Lakas ay napalitan ng pamumutla. Ang bulungan sa silid ay naging isang malakas na ugong ng pagkagulat at galit. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang niya yan. Sigaw ni Lakas. Ngunit ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Tala. Ang kanyang mga mata ay mapupungay sa kaiiyak, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Sa likod niya, nakatayo ang kanyang ama, si Raha. Ngunit ang presensya nito ay tila isang anino lamang. Ang entablado ay kay Tala. Totoo ang lahat, sabi ni Tala. Ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Pinuntahan ko si Dalisay kagabi. Ipinakita niya sa akin ang lahat at naniwala ako sa kanya. Tumingin siya kay Lakas, hindi na may pag-ibig, kundi may pagkasuklam. Ginamit mo ako. Iyon na ang huling paghuhukom. Ang salita ni Tala, ang nagselyo sa kapalaran ni Lakas. Sa hudyat ng isa sa mga miyembro ng board, 2 pulis na nakauniforme ang pumasok sa silid. Lakas Alon, inaaresto ka namin para sa kasong estafa at corporate fraud. Habang pinupusasan siya, ang tingin ni Lakas ay napunta kay Dalisay. Ang tingin na yon ay hindi na nang iinsulto. Ito ay puro Dalisay na pagkamuhi. Hindi na tinag si Dalisay. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata, hindi na may galit, kundi may isang uri ng mapait na paglaya. Sa isang sulok ng silid, nagtama ang mga mata nila ni Raja. Nakita niya sa mga mata nito ang paghanga at pagsisisi. Isang tahimik na pag-amin na ang piyesa sa kanyang laro ay naging isang reyna na kayang manalo ng mag-isa, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang araw na ito ay hindi tungkol kay Raja.
Hindi rin tungkol kay lakas. Ang araw na ito ay para sa kanya. Ang araw na binawi niya ang kanyang buhay. Lumipas ang ilang linggo. Ang eskandalo sa Alonsolana Enterprises na ngayon ay Solana Corporation na lang ay unti-unting humupa. Si Lakas ay nakakulong, naghihintay ng kanyang paglilitis. Ang mga balita tungkol sa kanya at kay Tala ay nawala na sa mga social media feed na palitan ng mga bagong tsismis. Ang buhay, tulad ng dati, ay nagpatuloy. At para kay Dalisay, ito ay isang bagong simula. Bawat umaga, pumapasok siya sa opisina hindi na bilang asawa ng CEO, kundi bilang ang CEO. Ang bawat desisyon, bawat pirma ay kanya. Sa simula ay nakakatakot, ngunit kalaunan, ang takot ay napalitan ng isang tahimik na kumpiyansa. Natututo siyang patakbuhin hindi lang ang isang kumpanya, kundi ang sarili niyang buhay. Isang hapon, nakatanggap siya ng isang sulat. Walang pangalan ang nagpadala. Sa loob, isang simpleng note card, patawad at salamat. T. Napangiti si Dalisay, isang maliit na hakbang tungo sa paghilom, hindi lang para sa kanya, kundi para na rin kay Tala. Itinabi niya ang sulat, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na kabanata, mayroon pa ring puwang para sa pagbabago. Nang hapong yon, nagmaneho siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit ang kanyang mga kamay sa manibela ay tila may sariling isip. Dinala siya nito sa pamilyar na daan, palabas ng syudad, patungo sa lugar kung saan lahat ng sikreto ay nabunyag. Aplayan ng mga lihim, gaya ng inaasahan niya, naroon ito. Nakatayo si Raja sa dalampasigan, nakatanaw sa papalubog na araw. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at pantalon, walang bakas ng makapangyarihang CEO. Isa lang siyang lalaking nag-iisa sa kanyang kalungkutan. Naglakad siya papalapit. Narinig nito ang kanyang mga yapak sa buhangin at lumingon. Walang gulat sa mukha nito. Tila ba hinihintay na niya ito? Dalisay, sabi nito. Ang boses ay mahina. Raja, sagot niya. Nakatayo sila roon sa katahimikan. Pinapanood ang pagkulay kahel ng kalangitan. Ang galing mo, sabi ni Raja. Binasag ang katahimikan. Ang galing ng ginawa mo sa board meeting. Natuto ako sa pinakamahusay na guro, sagot ni Dalisay, na may bahagyang nangngiti. Humarap ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang walang maskarang si Raja. Puno ng pagsisisi, puno ng kalungkutan. Patawarin mo ako, Dalisay, sabi nito. Patawad sa paggamit ko sa iyo. Nabulag ako sa sarili kong mga multo ng nakaraan. At sa proseso, nasaktan ko ang taong pinakamahalaga sa akin. Hindi sumagot si Dalisay. Hinintay niya. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano. Pagpapatuloy nito. Pero kailangan mong malaman na ang naramdaman ko para sa'yo. Lahat iyon ay totoo. Tumingin si Dalisay sa mga mata nito. Nakita niya ang katotohanan doon. Ngunit nakita rin niya ang mga peklat na iniwan ng mga kasinungalingan nito. Salamat, sabi ni Dalisay, na ikinagulat ni Raja. Salamat, dahil kahit mali ang iyong mga pamamaraan, tinulungan mo akong mahanap ang sarili ko. Ipinakita mo sa akin na mas malakas ako kaysa sa akala ko. Naglakad siya patungo sa tubig. Hinayaan ang malamig na alon na dumaos-dos sa kanyang mga paa. Pero ang pagpapatawad, Raja, mahirap ibigay iyon kapag ang tiwala ay nasira na. Alam ko, sagot nito, ang boses ay puno ng pagtanggap. Hindi ako aasa. Muli silang natahimik, magkatabi. Ngunit may 1,000,000 distansya sa pagitan nila. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, nag-iwan ng kulay ube at rosas sa kalangitan. Walang mga pangako. Walang matamis na salita. Walang fairy tale na katapusan. Ang mayroon lang ay 2 taong sinubok ng apoy, parehong nasunog, at ngayon ay natututong mabuhay muli mula sa mga abo.
Nagsimulang maglakad si Dalisay pabalik sa kanyang kotse. Hindi niya ito nilingon. Ano ang susunod na kabanata para sa iyo, Dalisay Solana? Tanong ni Raja mula sa kanyang likuran. Ang boses ay dala ng hangin. Huminto si Dalisay. Napangiti siya, isang nanangiting panatag at puno ng pag-asa. Hindi na siya lumingon. Ako ang susulat noon, sagot niya. Sapat lang para marinig niya. Sa pagkakataong ito ako na. At nagpatuloy siya sa paglakad, papalayo sa papalubog na araw, patungo sa isang bagong umaga na siya lamang ang may akda. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Dalisay at Raja. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pananakit sa iba, kundi ang paghilom ng sarili nating mga sugat. Ipinakita nito na ang tunay na lakas ay matatagpuan hindi sa paggamit sa iba, kundi sa pagtayo sa sarili nating mga paa. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Ang laro ng apoy. Naway mayroon kayong napulot na aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Dalisay sa huli? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking tulong na. Huwag na rin pong kalimutang i-share sa inyong mga kaibigan at syempre, mag-subscribe na po kayo para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.